Okay mga guys, so meron na naman tayo rito Meron tayo na naman dito upright freezer Meron tayong gagawin dito na ito, magpapalit tayo ng compressor brand new Ito, Panasonic. So ano siya, Panasonic freezer siya upright, pero hindi siya inverter So ito na naman, i-ano natin siya, kakabitan ng brand new. Okay, so tapusin nyo lang to mga guys kung paano magkabit ng brand new compressor na para sa freezer Ito nga palang compressor na to, sunog na yan grounded na siya. So grounded na siya mga guys So okay So sundan nyo lang to, tapusin nyo lang tong video na to para magkaroon kayo ng idea. Okay? Hirap Ano mo siya? Oo, sa ilalim. Balik. Oo, yan. Ayan yun. Oo, makina. Makina ba yan? Oo. Makina yan. Okay guys, tignan nyo Ayan So tanggal na ang filter dryer nya. So ito na yung filter dryer nya. Okay, so tanggalin na natin lahat yan. So bago natin ikabit yung compressor So ngayon kakabit na natin. Okay.
Okay mga guys, so ito yung bago. Ito yung bagong bili compressor. Ito yung kakabit natin mga guys. Ayan oh. Galing pa sa ano na kaka-deliver lang Shopee. Alam niyo naman sa lugar na to mahirap ang pesa. Ayan oh. Yun, unboxing. Unboxing. Okay, ito mga guys oh. Nakita niyo naman brand new. Okay, brand new to may resibo pa ito Ayan Ayan resibo mga po. Guys, resibo. Galing ng legit talagang bag So, unboxing mga guys. Okay, brand new Ano rin to, 1/3 horsepower. Yo, ayun na. Buksan na. Yun, ayun na, bago. Ayun kita nyo, bago. Brand new, bago. Yun, bago. Tingnan natin, bago to, bago. Yun bago. Ano, bago. Ayan na. Yun, lalabas ko na guys Okay, Yun, kita nyo mga guys. Ito yung 1/3 horsepower brand new compressor. Okay? Ito yung kakabit natin dyan. Okay mga guys? D91 1/3 horsepower. Okay? Pag bumili ka sa Shopee, kompleto na rin Yan merong overload, merong relay, merong rubber mounting, lahat kompleto na. So pagsalpak na lang to mga guys. Okay? Ayan So okay, dito kakabit na natin 1/3 horsepower. So wala siyang oil cooler Pero yung original merong oil cooler, pero iba-bypass na natin 'yan. Pero 1/3 horsepower siya Ito yung bagong modelo ngayon ng Matsushita. Yan bagong modelo ng Matsushita ngayon to So walang problema ron kung talagang veterano ka na sa mga refrigeration air condition kahit mapaiba pa yung compressor mapaiba pa man ang brand niyan, magagawa mo yan. Tulad ni Master JM, mga veterans move to, mga parts. Okay? Mga guys, so ito nilagyan ko na ng rubber mounting. Ngayon, susukatin ko ngayon kung uubra siya dyan. Kung uubra siya dyan, ipasok. Kasi minsan malaki, minsan maliit. Okay? Ayan susukatan na natin. Yun! Ang galing pasok na pasok 1/3 horsepower ng Matsushita, bagong modelo. Ito yung luma Ito yung luma Yan luma, Panasonic 134. Ito yung luma Ito yung bago ngayon, bagong modelo. Brand new. Okay. Ito yung natin, isasalpak natin mamaya. Okay mga guys, so tignan nyo naman Di ko na pinakita yung paghihinang kasi mahirap mag-isa. So papakita ko na yung finished product. Yung yung oil cooler niya, dati merong oil cooler ang compressor. So ang biniling bago ngayon ay walang oil cooler, pero 1/3 horsepower din siya. So ang ginawa natin sa oil cooler, ayan, binaypass na lang natin Ayan Okay, ayan tignan nyo naman. Mainit-init pa yan bagong hinang. So okay So ganun na lang gagawin nyo mga guys pag ganung walang oil cooler. Okay, babypass nyo na lang. Okay. Itong oras na to okay guys, so na-install ko na ang bagong compressor brand new compressor. So hindi ko na uli pinakita yung paano kasi napakahirap mag-isa talaga. So mahirap talaga mag-isa dito, walang taga video Tsaka isa pa mahirap talaga, kailangan talaga dalawang kamay Okay, papakita ko sa inyo yung finished product Ito So ayan ito yung sinasabi ko sa inyo na binaypass na oil cooler sa condenser. Okay, so ito yung suction. Ito na yung suction na nahinang ko na rin. So ito yung discharge, ito.
Yan, ito yung discharge. Okay. Yan na. So, naikabit ko na mga guys ha. So, okay, naikabit ko na rin ng wiring. So, may charging line na rin. Okay, so ito na, naikabit ko na rin ang bagong filter dryer. Okay, so alam nyo naman niya siguro yan ha. So ayan oh. Okay, so okay. Ito ngayon, gagawin natin ito, dito na lang. Ito pinaka-final na hihinangan natin. Ito, final na to. Ayan, ikakabit na natin dyan. Pero bago natin ikabit yan, papahigupin muna natin ang flow. Okay? Flow. Okay, sige. Okay guys, so bago natin ikabit dito yan sa filter dryer dito. So papahigup muna natin ang flow ha. Ito. Yan. Papahigup muna natin para sure ball na walang bara or moisture. Yan. Panlinis na rin ang capillary tube yan. Okay? Ito, another technique to kay Master JM. Okay? Tapusin nyo lang tong video na to at marami kayong idea na makukuha. Ayan o, higup na o, ubos na o, ang bilis humigop. Tingnan nyo, o, yan o, ang bilis. Wow, okay, ubos na. Okay, ubos na mga guys o. Okay, ubos na. Nandito na sa loob, hinigop na. Dun, okay? So, ang gagawin natin, kakabit na natin to dyan. Okay mga guys, itong oras na to mga guys ha. So, ginalagyan ko muna ng high pressure ha. High pressure air siya sa loob ng system. So, bago ako magkarga o pandarin o magkarga ng Freon, sinilyado ko muna ito o, nakahinang o. Pero mamaya, tatanggalin uli yan, puputulin para dyan palalabasin yung hangin. Magsi-self vacuum lang tayo dito ha. Magsi-self vacuum lang, okay? So nakababad siya ngayon ng high pressure air ha. So tingnan nyo, nakababad siya ng 105, okay? So ano natin yan ha? Obserbahan natin yan hanggang kahit mga isang oras lang. So ang ginamit kong pang nitrogen ito na naman. Kasama-sama sa hanap buhay. Okay mga guys ha. Another technique na naman to mga guys. Okay, ito. Compressor lang ng rep yan o. Ayan o, nilagyan ko sa discharge line niya. Nilagyan ko ng access valve. O, so ito ang ginagawa ko nitrogen, okay? So ayan ha. So technique na naman to kay Master JM ha. Ayan, okay. So ngayon, nakababad siya ha. Bababad natin bago natin lagyan ng Freon ha. So siyempre leak test na rin yan siyempre. Okay, kukuha tayo ng soap suds. So magli-leak test tayo mga guys ha, bago natin para sure bulan ha. Ito magli-leak test ito soap suds. So yan, siyempre lahat ng pinaghinangan kailangan i-leak test din natin. Okay, maski yung mga mga duktungan tulad niyan no. Mga duktungan ba, mga pinagduduktong natin kanina. Ayan o. Yan. I-leak test natin yan. Baka mamaya may hilaw eh. May hilaw na nahinang tayo dito. Eh patay na. Lock job na. Sayang ang Freon. Okay. Lahat ng pinaghinangan natin. Yan o. Lahat papasadahan natin ng sabon. Ayan. So far wala naman surbulan eh. Ayan o. Pati filter. Oh, so far wala naman. Wala. Okay, wala naman wala siyang leak. Okay, so obserbahan na lang natin yung mga 30 minutes pa kasi nakababad siya ng high pressure air ha. Oh, yan 105
110 ay 100 105 pa rin mga guys. So talagang hindi bumababa. Okay, hintayin pa natin, magtiyaga pa tayo. Pagtiyagaan natin hanggang 1 oras pa. Huwag kayo magmamadali, ah. Okay. Okay, no? Okay, mga guys, no? Itong oras na to, Itong oras na to, i-ano natin, magse-self vacuum na tayo, mga guys. Okay? Pagkatapos ng 1 hour, 1 oras mahigit na nakababad sa high pressure air, hindi naman bumaba So, ganun lang. Pag di na bumaba, ibig sabihin wala nang leak. Tsaka nung una pa naman, yung tinanggal ko ang compressor, wala naman talaga. Wala naman talagang compressor lang talaga ang problema niya. Okay? So now guys, so ito magse-self vacuum tayo mga guys, self vacuum lang. So ito, nagtataka kayo kung bakit self vacuum at brand new ang compressor nagse-self vacuum. Okay, para sabihin ko sa inyo mga guys, matagal ko nang ginagawa to. Okay? Matagal ko nang ginagawa to si self vacuum. So far wala naman nangyayari. Diba? Parehas lang naman yun kung may vacuum pump ka at self vacuum. Basta ang self vacuum mo ay kailangan matagal-tagalan mo ang self vacuum niya. Okay? So tsaka magse-self vacuum ka kung siguradong wala nang leak. Katulad nitong ginagawa ko, wala na siyang leak, siguro surbula na. So pwede na siyang i-self vacuum. Okay? So sasaksak na natin Ito Ayan Yun. Okay. Dala na siya. Yan. Okay. Okay. So ito dito guys, kung titignan nyo, dito lumalabas ang dito lumalabas ang hangin dito sa capillary tube. Ito self vacuum to ito bago ang filter dryer niya. Bago ang filter dryer. So tignan nyo na lang kung paano ang diskarte Master JM. Mga veterans move ni Master JM. Dito ayan tumatakbo na tong makina. Umaandar na siya, tignan nyo naman. Ayan nakasaksak siya. Okay. So ito naka-vacuum na rin siya. So lakas bumacuum Diba? Umaandar yan So paandarin natin yan ng kahit mga 20 minutes. Isi-self vacuum natin. Dito lalabas lahat ng hangin Self vacuum. Okay? Hintayin natin hanggang 20 minutes. Okay so after 20 minutes na pagba-vacuum self vacuum umaandar pa rin to Ayan, umaandar pa rin. So dito nakabukas pa rin to So diyan pa rin lalabas ang mga moisture, mga hangin, mga bad air. Okay? Kung napapansin nyo ito may kulay flow. Yan ito yung flow. Nilagay ko ang flow diyan So para makapasok sa loob ng system, itong flow diyan ko nilagay yan So yan. Okay? Para para mapasukan din siya, anti-moisture ang flow So kailangan tignan nyo, ayan technique to Subaybay lang to Ito yung mga technique, mga veterans move ni Master JM. Okay? So naka-vacuum siya Okay, hanggang ngayon So 20 minutes ng 20 minutes nang naka-vacuum siya ngayon. So kakargahan na natin ng 134A Pero nakasulat 22 Pero wala yan, huwag nyo naintindihan yan mga guys. Okay? Wala yan. Dati kasing karga nito R22, pinangkarga ko sa aircon. Ngayon ubos na siyempre. So kakargahan na natin 134A. Okay mga guys So kakargahan na natin siya para lumamig na tong freezer. Okay? So guys so kinakargahan ko na siya 134A yan Masok na sa loob. So unti-unti lang mga guys ang pagkarga para hindi siya mabulunan. So ito ayan may lumalabas pa rin na hangin Pabayaan nyo lang yan mga guys Nagse-self vacuum pa rin yan hanggang ngayon.
So malalaman mo na wala nang hangin yan, alam nyo kung ano yan. Ito tuturo ko sa inyo another technique kay Master JM. Pag to may lumabas na parang puti na, yun, sureball na wala nang hangin yun. So ngayon may lumalabas na hangin, oh. Ayan, oh, naramdam ko, oh. Pero hangin. So pag may lumabas na puti na, ayun na yun. Yung parang dry ice na. May lumabas na parang dry ice, pre yun na yun. Sabihin, wala na siya ng hangin, okay? So, another technique na naman yan, ha. Okay, mga guys, lalong-lalo na sa mga baguhan, ha. Ayan, oh. Oh, continuous pa rin, oh. Continuous pa rin na lumalabas yung hangin. Hanging amihan. Okay, yan, ha. Umaandar ang compressor. Oh, mamaya tututukan natin, ano. Oh, mainit na, oh. Mainit na yung discharge line niya. Okay mga guys, so pagkatapos nating makargahan, ma-full fat, ma-obserbahan at ma-full charge, ito na. So habang inobserbahan natin, so may nakukuha tayong amperahe na 1.10 ampere. Okay. Mainit. 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 Yan, mainit. Mainit ang filter dryer. Okay? So talaga naman dapat talaga mainit ang filter dryer, no? Mainit siya. Mainit ang capillary tube. So ibig sabihin, pag mainit ang high side niya, sabihin wala siyang bara, wala siyang moisture. Okay, kaya obserbahan na natin to, okay? Okay, ito yung suction niya. Ito, suction. Oh, maligam-gam na siya. Oh, palamig na, parang mag-sweating na siya, oh. Malamig, ha. Maganda, oh. Oh. Malamig siya, oh. Oh, papakita ko sa inyo, ha. Ayan, oh, nagsisweating siya, ha. Kukunan natin temperature yan mamaya. So, tignan nyo naman, ha, oh. Naka-final na siya. Okay, mainit na siya. Lahat mainit, lahat ng nasa labas niya mainit. Okay, so may nakukuha tayong, ayan, ha. 0. Magdadagdag pa tayo mamaya. Okay, obserbahan lang natin. Huwag tayo magmamadali, okay? Itong oras na to mga guys, ito, kukunan na natin ng parameter reading. Okay, ito na. Ito final, final, kumbaga final reading na to. Pagkatapos natin obserbahan to ng ano, ng mga 3 oras hanggang kalating araw pa nga, inobserbahan ko, okay na to. So hindi naman nagbabago yung kanyang parameter reading, no? So kukunan na natin siya ng ano, parameter reading, ha. So ang ano, may nakukuha tayong ito, ha. Teka. Yun. So sa compressor may nakukuha tayong head pressure na 140 degrees Fahrenheit. So ang ganda, no? Ang ganda ng temperature niya. So okay, ha. So ang kanyang discharge temperature, ito, ha. Ito itong lumabas sa compressor, ha. So ayan, ha. Ayan. Punan natin ng, so may nakukuha tayong, teka, okay. So may nakukuha tayong 88. Okay, maganda. Tapos ang suction niya, ito, teka. Ito guys, so ang nakukuha tayong temperature sa discharge niya ay ito, 105 degrees Celsius, degrees Fahrenheit, ha. Yan, okay. Yan, okay. Ang suction niya ay 40, naglalaro sa 48 degrees Celsius. So okay, ha. Okay yan. So ang kanyang filter ay Fahrenheit, ha. Ito. Okay.
So ang kanyang filter dryer ay 194. Okay, so okay mainit mainit siya. Ayan mainit ang filter dryer. So okay ito Ang pirahe niya ay nakukuha tayong 0.92 Ayun. Ang suction niya ay may 2 PSI. So okay yan mga guys. So magandang pangitain yan So okay to. Okay, nag-automatic na rin siya mga guys. Nag-automatic na once lumamig na yung loob ng freezer, nag-automatic na rin siya. So okay na okay ito mga guys So ayan itong compressor na yan, bago yan. Okay, so ano bang main topic natin dito mga guys? So itong itong ginawa ko, ito ay halos hindi ko pinakita yung iba kasi mahirap kasi mag-isa So ganito na lang, nagkabit akong compressor, nag-flashing ng system ng condenser at evaporator. So nag-flashing ng 141B bago nyo ikabit, okay? Yung bagong compressor. So ang ginawa ko rito, after to maikabit ang compressor niya, ay nag-self vacuum na ako. Okay, and also siyempre normally tuwing magpapalitan ng compressor, kailangan magpapalit din kayo ng filter dryer. Okay, mahalaga yan bago yung filter dryer niya. Okay, so tignan niyo naman maganda yung kanyang parameter reading ngayon. Okay, so tsaka isa pa, itong freezer na to hindi siya inverter So tignan nyo naman, okay na siya. Okay. So wala na tayong masasabi pa. So sana nakapulot kayo ng simpleng idea kay Master JM. Okay? So ganito lang paano magkabit ng compressor, brand new. Okay? Dito nga papakita ko pala sa inyo yung yung loob ng upright ribs yan. Okay? Ayan Ayan, madilim kasi. Okay, siya papakita natin. Yun umusok-usok na Tingnan nyo naman umusok-usok na So kukunan natin temperature to para maniwala kayo, okay? So na guys, kukunan natin temperature Wow, nakikita nyo yan Negative 11. Wow, sobrang lamig talaga. Negative siya mga guys. Pataas pa yan mga guys habang tumatagal. Ngayon naka-open to naka-open yung pintuan So okay na okay siya So halos sa isang araw nang umaandar yan. So pwede nang iwanan to sa ating customer, okay mga guys? So ganito lang kasimple pag-reprocess, pagkabit ng bagong compressor. Okay? Okay na, sarado na natin.